Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko magulang at mga kapatid, gayon din sa mga kaibigan na nakikinig ng morning devotion na ito. Ako po ang inyong Kuya Armando, punong laiko ng Crossroads Family, na nagagalak na maibahagi po sa inyo ngayong umaga ang isa na namang talata sa banal na kasulatan patungkol sa paglapit natin sa ating Panginoong Hesus kung tayo ay pagod na at nanlulupaypay na, nahango po sa aklat ni Juan, Kabanatang 4, mga talatang 5 hanggang 6. Marami pong mga talata sa Biblia na nangangako ang Diyos na tayo ay kanyang pagpapahingahin, tulad ng mga sumusunod na matatagpuan natin sa Jeremiah, Kabanatang 31, talatang 25, I will repress the weary and satisfy the faint. Sa Exodus 33, talatang 14, my presence will go with you and I will give you rest. At sa Psalm 127, talatang 2, it is useless for you to work so hard from early morning and late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to His loved ones. Sana nga po nakatulog kayo ng mahimbing at gumising na magaan ang inyong pakiramdam. Pero hindi po lahat ng nakatulog at nakapagpahinga ng maaga kagabi ay maganda ang bangon sa umaga. Dahil iniisip mo pa lang ang gagawin mo ngayong araw na ito, ay parang napapagod ka na. How much more kung ginagawa mo na ito? Feeling mo you need to stop for a while, take a deep breath, take your break, then proceed again. Ang maglakbay mula simula hanggang dulo ay talagang nakakapagod. It drains a lot of energy and strength. Lahat po tayo ay nakakaranas nito. Magpahinga po tayo. Let us learn from the story of Jesus sa Juan, Kabanatang 4, mga talatang 5 hanggang 6. Ganito po ang nasusulat. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya ay napagod sa paglalakbay, umupo po si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na ng tapat noon. Ang sabi po sa talatang 6, dahil siya ay napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus. Di po ba pamilyar tayo sa mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Lumakad siya sa ibabaw ng tubig, nagpatigil ng bagyo at alon, nagpagaling ng mga may sakit, nag-cast out ng mga demonyo, nagpakain ng libo-libo out of 2 fishes and 5 breads. Lahat po ng ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya sa Kanya. At nagkakaroon tayo ng assurance na tayo ay Kanyang laging iingatan at pagkakalooban ng anumang ating pangangailangan sa buhay. At naniniwala tayo na si Jesus ang ating Panginoon at Diyos na tunay. Subalit dito nga po sa John chapter 4 verse 6 ay kaiba ang itinuturo sa atin. These verses shows Jesus' humanity, ang kanyang pagkatao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao in human flesh. Ipinakita dito yung kanyang weakness and limitations. Naglakad siya sa kainitan ng araw, napagod siya at umupo sa gilid ng balon. Alam niyo po mga kapatid, we are blessed because we can relate to Him as He is to us.
Ramdam niya yung pagod niya. Ramdam din niya yung pagod natin. Hindi natin naranasan yung lumakad sa tubig tulad niya. Ang nararanasan natin yung lumubog at lumusong sa baha. Pero ang alam natin, tulad ni Jesus, kung ano ang ibig sabihin ng mapagod at umupo. Napakagandang malaman natin yung ganoong pakiramdam na nanghihina yung katawan mo at ito ay hindi kasalanan at ayos lang po ito sa ating Panginoon. Tulad natin, nararanasan din yon ni Jesus at naiintindihan niya yon at yun ay blessings para sa atin. Sa Hebreo 4 verse 15, ang ating pinakapunong paring ito nga yung ating Panginoong Hesus, ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman ay hindi nagkasala. Alam po ni Jesus kung gaano kahirap ang life's journey natin dito sa mundo. And He is willing to renew our strength. When we are tired and weary, for this reason, pwede tayong dumalangin sa ating Panginoon na palakasin tayo. Sa Isaiah 14:28, itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang nakakaunawa, ang mahihina at napapagod ay kanyang pinalalakas. Kaya nga po mga kapatid, pagod na ba kayo? Hilingin natin sa ating Panginoon na i-refresh niya tayo. Umupo muna tayo at magpahinga sa kalinga ng Panginoon. Let us listen to His words. His words are spirit and life, living and active. Sabi ng Panginoon, He will give us strength and courage. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon.